Hi guys, today, i-share ko sa inyo my July 2025 perfume favorites. So eto na guys, i-share ko na sa inyo yung July perfume favorites ko kasi ang daming nagtatanong kung kailan ko ito ipopost. Dun sa mga matagal nang nanonood sa akin, welcome back. And dun sa mga bagong discover lang dito sa channel ko, welcome. Dito, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko, kung ano yung naamoy ko, kung ano yung chemistry niya sa skin ko, nitong mga pabango na meron ako. Hindi tayo basta nag-hype ng perfumes. Unahin ko muna tong Chanel na Paris Biarritz. Meron akong bottle nito, hindi ko na ilalabas guys, kasi yung ginamit ko is yung sample or yung tester na nabigay sa akin. Naggagagamit ako ng mga samples na binibigay sa akin. It's enough for yung maghapon na lakad guys ha. So ilalagay ko dito yung itsura ng bottle nitong Paris Biarritz. Mabango to guys. This is a simple, citrusy, floral, parang baby cologne, good for everyday na perfume. Maganda siyang pang blind buy na pang regalo, lalo na sa mga high school pataas. And kung gusto ninyo ng parang almost baby cologne, pero naglalas naman ng konti, hindi super malakas, hindi super makapit na makapit. Itong line ng mga Paris something na perfumes na nilabas ni Chanel. Pero I think the idea is kung gusto lang ninyo ng parang almost parang baby cologne, pero medyo stronger than baby cologne. So ulitin ko, it's a nice citrusy floral na perfume. Easy and Company na perfume, and this is the 492 scent of Possibility. Ang linis nito, this is clean and fresh, as in parang may burst nung freshness, parang may aircon, ganun ka-fresh, and parang citrusy floral yung naaamoy ko sa kanya. Maganda siya for everyday, again, easy reach, yung hindi ka na mag-iisip ano yung gagamitin mo all year round, bagay siya dito sa weather natin sa Pilipinas. Plus, EDP siya guys, Eau de Parfum. Etong susunod na perfume, this is parang regular naman siyang nilalabas ni Jo Malone, pero hindi siya kasama sa regular na collection. I hope nasabi ko ng maayos. Parang every December yata nilalabas siya, and naiiba-iba yung bottle niya. Yung meron ako is yung etong pink na bottle niya, and this is the Silk Blossom Cologne. Sana gawin na nila tong permanent collection kasi ang ganda nito guys. This is a simple floral. Simple na ang smooth pero ang elegant na floral na perfume, pero hindi siya yung floral na yung masangsang. Ang soft niya, good for everyday. Kung makakakita pa kayo nito, bilihin nyo na kasi maganda siyang i-blind buy. Pero abangan nyo na lang sa December, baka ibalik nila to guys. Paris Corner Enir Vibrant Vetiver Delight. Kaamoy niya si Byredo na Balde Afrique. Mas softer lang and mas maganda lang yung pagkakatimpla ni Balde Afrique. Pero kung gusto ninyo ng parang kaamoy nun, na good for everyday lang, safe siya, try nyo itong Vibrant Vetiver Delight. Fruity na may pagka-soapy. Nakaka-happy siya guys! Pero kung hindi ninyo gusto yung mga fruity kind of perfume, i-test nyo muna to guys. Pero ang maganda kasi sa kanya, may soapiness sa kanya eh. So parang ang linis niya and ang fresh niya. So hindi siya yung straight up fruity na klase ng perfume. Maganda to. Actually all year round bagay siya dito sa weather natin sa Pilipinas. Pero sa summertime, panalong-panalo to guys. So etong susunod na perfume, nakailang bottle na ako nito before. And bumili na lang ako ng maliit na bottle kasi na-miss ko siya. Pero kaya hindi siya nawawala sa collection ko kasi ang bango niya guys. And this is the Burberry na Brit Sheer. And makikita ninyo ang liit ng bottle ko. Pero kasi ang experience ko sa kanya, kaya halos ipaligo ko to, mahina siya. Pero mabango siya guys eh. Clean, fresh, parang nahihilera siya kina Lodi, say, yung mga ganong klaseng fresh na perfume, very old school na fresh na perfume na may pagka-shampooy. Actually, may pagka parang plasticky din yung dating niya, not in a bad way, pero sobrang simple ng pagkakatimpla niya, pero ang daling gamitin dito sa atin. Plus, yung mga gumagamit nito, mapaghahalata ang nasa 40s pataas na. Kasi ito yung uso nung panahon namin. Pero what I did is hinaluan ko siya or nilayer ko nitong Zara na Blanc Apporte and mas naging fresh siya. And I don't know kung placebo lang to na effect.
ako lang ang nag-iisip nito. Mas parang lumakas siya, mas parang nag-project siya, mas parang nag-last siya sa damit ko and also sa skin ko nung pinaghalo ko silang dalawa. Ayun nga, mas naging fresh. Sobrang na-enjoy ko yung combination nilang dalawa. And kahit pawis ka na, ang fresh ninyo guys dito sa combination nitong dalawa. YSL Libre na EDP Eau de Parfum. I don't know. I think may pinuntahan ako na hindi man formal or medyo sabihin na nating corporate, medyo pang office na lakad. Nakalimutan ko na kasi anong month na ngayon habang ginagawa ko tong video. I want to smell professional pero hindi yung masakit sa ilong, yung pabango. And also I want to smell clean. And so naisip kong hilain to. Ang bango talaga nito guys, itong EDP. Gusto ko rin naman yung intense. Actually, I used it the following month. Pero etong EDP, ang linis na parang pang-corporate na perfume. Another Jo Malone, and siguro hindi na talaga mawawala sa akin to kasi all-time favorite ko to. And pagka gusto ko mangamoy ng sophisticated, pero hindi yung parang trying hard yung dating, if that makes sense. Lagi kong nahihila itong si Jo Malone na Peony and Blush Suede. Floral siya, pero hindi siya hindi siya pang matanda na floral. Ang ganda ng pagkakatimpla nito. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Yung scent nitong Peony and Blush Suede, kung wala pa kayo nito, i-test ninyo sa skin ninyo, amuyin ninyo sa stores. Eto, love ko to. Hindi siya super love, pero love ko siya. And this is Moncler Pour Femme. Gagawin ko to ng review, ng separate na review, and this is my first Moncler na perfume. This is powdery, pero may pagka-vanilla din siya. And naaamoy ko kasi yung almond, may pagka parang bitter yung almond niya. Pero it's not that bad. Para siyang sobrang bango na baby skin na scent. Meron siyang note na snow, as in snow. Pero ang bango niya guys, ayun lang, to some people, you might really find it a little bit bitter. Pero ang comforting niya. And ngayon nakikita ko na pwede ko siyang gamitin ulit. And hahaluan ko lang nung mga cocoa or yung mga chocolatey na perfume ko para medyo mas maging soft na siya guys pero parang mas maging softer pa siya. Ang ganda nito, para siyang simple, quiet, borderline elegant. Sa iba, sobrang ang bilis daw mag-fade ng amoy nito. Pero sa akin kasi, naamoy ko pa siya sa damit ko. Ayun lang, hindi talaga malakas yung projection niya. Pero pag gamit mo siya, gustong gusto ko yung amoy nung pabango na gamit ko. Kasi may pagka parang yummy vanilla powder siya. Pero guys, hindi siya vanilang matamis. Hindi siya yung cheap. Give it a try sa store. Amuyin ninyo, spray ninyo sa skin ninyo, and spray ninyo sa damit ninyo. Kasi baka ma-put off kayo dahil sinasabi ko meron siyang vanilla. Ang ganda ng pagkakatimpla nito. Pero baka sabihin niyo hina-hype ko to. Hindi guys. For something very simple na powdery vanilla na may almond, may naamoy ako kasing almond sa kanya, na perfume, hindi cheap yung amoy niya guys. Yung bote niya lang. Teka, paano nga ba ito buksan? Ayan guys. Yung bote niya lang yung cheap, pero yung amoy niya maganda. Diptyque na Orpillon. This is, may pagka-slight woodiness, may fruitiness din siya kasi meron siyang berry, spicy din ng konti. Pero eto kasi, may naaamoy ako ditong parang cigar. Pero it's not that bad. May pagka-badass to ng konti pag babae ang gumamit. May powdery notes din siya, meron siyang jasmine. So, unisex siya guys, pero I think mas maraming lalaki ang magkakagusto dito. I will link somewhere here yung review ko nitong Orpillon from Diptyque. Mabango to guys. Ayun lang, kung ayaw ninyo nung parang medyo may amoy cigar ng konti, baka hindi ninyo siya magustuhan. But, pag napadaan kayo sa store, spray nyo siya sa skin nyo kasi baka yung ibang notes yung lumabas. Like yung mga powdery notes or yung mga fruity na notes niya. 2 perfumes left. Bond number 9 na Nomad. This is another oud and rose combo na perfume, pero hindi siya matured, hindi siya pang matanda. Maganda to sa nighttime, pero dahil hindi super heavy yung dating niya, sa akin guys nagamit ko siya ng daytime. Ang bango niya guys, ang elegant niya. Alam niyo naman yung mga timpla ng Bond number 9, minsan meron silang mga pabango na amoy sunsilk lang or yung mga simpleng perfume, pero ginagawa nilang mas longer lasting, mas maganda yung timpla, sabihin na natin. And this is another one na, gaya ng sinabi ko kanina, oud and rose na combo. Pero hindi siya yung, sa akin,
hindi siya yung super Middle Eastern yung dating. May naaamoy ako sa kanyang parang vanilla or something na matamis, na ang rich nung amoy niya, pero at the same time, kahit na rose and wood yung combo niya, hindi siya matured na matured. At least sa nose ko and sa skin ko. And na-review ko na yung line na to. I will try to link it here. Baka that time na sabi kong matured siya. Alam niyo naman, minsan depende sa mood, depende sa panahon kung kailan mo siya nagamit. Perfume has no rules. Kung nagsasabi ako minsan na pwede siyang pambata, pwede siyang pamatanda, recommendation ko lang naman yun at that time. Wala naman talagang exact na rules yung perfume kung kailan mo siya dapat gamitin. Etong last na perfume, may nagregalo sa akin ng lotion nito. And nagustuhan ko yung amoy ng lotion. So I ended up buying yung Eau de Parfum nito. Meron din tong body mist pero hindi ko na binili. And this one, etong 1,000 Wishes. Nagulat ako dito. Ang bango nito guys. Ayun lang, yung top note niya nawawala kasi, which happens naman talaga. Pero sana yung bagong formulation nito, kasi nakailang formulation na daw to. Kung bibili kayo nitong 1,000 Wishes, iba na naman yung itsura ng bottle niya kasi I think na parang na-reformulate na naman siya. Pero ito, ang nagustuhan ko dito, meron siyang, I think, champagne na note yata. Pag in-spray mo siya, yung initial na spray niya, this is sweet. Okay, so kung ayaw ninyo ng sweet na perfume, avoid this. Pero sa akin kasi, yung sweetness niya, kasi yung champagne na note niya, ang sparkly niya guys, lalo na pag in-spray. Tinitignan ko yung notes niya, meron siyang amber, yun yung matamis sa kanya. Meron siyang quince and amaretto. Pero may peony siya, so yun yung floral niya. Pero sobrang maaamoy mo yung amber, yung amaretto, yung tamis niya. Yung, hindi pala siya champagne, prosecco. Yung prosecco na note niya guys, sa initial na spray, ang ganda. Alam niyo yung sweet, pero at the same time, parang ang sparkly. Ang ganda guys. Ayun lang pagka nag-dissipate na yung top note. Parang the usual na sweet kind of Bath and Body Works na lang siya na pabango. Pero it's not that bad, guys. May pagka parang party goer yung dating niya, college student. Yan, ganun yung dating niya, guys. Ang tamis, ang fun. Sana lang talaga yung bagong formulation. Mas nag-last yung top na note, yung parang sparkliness niya. Kasi ang ganda, guys. I will still wear this. Lately, na-appreciate ko na yung matatamis na mga perfumes. Pero ayoko pa din ng super tamis. Or baka kasi sa inyo, yung nagugustuhan kong matatamis lately, para sa inyo matamis na matamis pa rin siya. So, pwedeng ngayon gusto ko siya, pwedeng sa susunod hindi nyo na siya nakikita kasi napamigay ko na sa mga loved ones ko. So, wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na meron akong nagustuhan na lumang pabango from Bath and Body Works. Bango niya guys, kahit dito pag inaamoy ko. May pagkadating ano siya, sugary almost yung amber niya, pero pang bebe girl. Ang ganda niya guys. So, ayan na yung mga perfume favorites ko nitong July 2025. Alin dito yung meron kayo na favorite ninyo, mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video.